Sa hapagkainan ng aming pamilya isang Sabado ng gabi sa Quezon City, nagtipon kami gaya ng nakagawian tuwing weekend. Nasa malaking mesa ang aking asawa na si Ernesto, ang aming anak na si Jerome at ang kanyang asawa na si Liza. Sa unang tingin, tila isang normal at masayang hapunan lamang iyon. May adobo, sinigang na baboy at leche flan na ako mismo ang nagluto. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng chandelier na binili pa ni Ernesto noong aming ika-25 anibersaryo, ramdam ko ang mabigat na tensyon sa paligid. Tahimik si Ernesto, nakatutok lamang sa kanyang plato. Hindi niya ako tinitingnan ng diretso, gaya ng mga nakaraang linggo. Si Jerome na may abala sa paghiwa ng inihaw na liempo, masayahing nagkukwento tungkol sa trabaho niya sa Makati. Pero si Liza, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mula nang ipakilala siya ni Jerome bilang mapapangasawa, lagi kong nararamdaman ang kakaibang anyo ng kanyang mga titig. Parang may itinatagong sikreto, parang may laging sinusukat sa akin. Habang kumakain kami, bigla siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at ngumiti ng malapad. May sasabihin ako, anya, na ikinapigil hininga naming lahat. Buntis ako. Napanganga si Jerome, sabay talon mula sa upuan para yakapin siya. Talaga ba? Liza, ang saya ko! Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. Tumitig siya sa amin ni Ernesto. Nanay, tatay, magiging lolo at lola na kayo. Narinig ko ang sarili kong bumulong ng congratulations, ngunit ang mga salita ay tila banyaga sa aking bibig. Sa halip na saya, malamig na kaba ang sumiksik sa aking dibdib. Hindi dahil sa balita ng sanggol, kundi sa paraan ng pagtingin ni Liza. Hindi sa asawa niyang si Jerome, kundi kay Ernesto, ang aking asawa. Habang abala si Jerome sa pagbuhos ng alak para mag-toast, lumapit si Liza sa aking tabi. Yumakap na kunwari inagmamahal at bumulong sa aking tainga ng mga salitang yayanig sa aking pagkatao. Buntisak o sa anak ng asawa mo, Aling Belen. Nanginig ang kamay ko habang mahigpit na kumapit sa gilid ng mesa, ngunit imbes na magwala, isang matinis na tawa ang lumabas sa aking bibig. Huwag kang mag-alala, iha, sagot ko ng payapa, ayos lang ang lahat. Hindi niya inaasahan ang aking tugon, ngunit sa loob-loob ko may isang bagay na tuluyang nabasag, ang huling hibla ng tiwala ko kay Ernesto. Pagkatapos ng hapunan, pilit kong ininda ang bigat na bumalot sa aking dibdib. Kumilos ako na parang walang narinig. Ngumiti sa tuwing titingin si Jerome, sumagot sa mga tanong ni Liza na puno ng pamimintas na parang papuri. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang sumabog. Nanay, ang sarap talaga ng niluto mo, ani Jerome habang nilalagyan ng kanin ang kanyang plato. Walang tatalo sa adobo mo. Ngumiti ako, kahit ramdam kong parang papel na tuyo ang lasa ng pagkain sa bibig ko. Napakasipag ni Aling Belen, dagdag pa ni Liza, sabay kindat sa akin. Kahanga-hanga talaga ang pagiging asawa niya, tapat at matiisin. Ang diin niya sa salitang matiisin ay parang kutsilyong ibinaon sa aking laman. Si Ernesto, na dapat sana'y ipagtatanggol ako, ay nakayuko lamang. Hindi siya tumitingin kahit minsan, abala sa paghiwa ng karne. Ang mga kilos niya'y puno ng kaba, at doon ko lalong nakumpirma na may mali. Pagkatapos ng toast na ipinilit ni Jerome, nagpaalam na sila upang umuwi. Bago sila lumabas nang maisara ang pinto, bumagsak ako sa upuan sa kusina. Para akong nilunod sa dagat ng pagtataksil. Isa-isang tinabi ang mga plato at baso, halos wala sa sarili habang ikinukulong ang sarili sa katahimikan. Pumasok si Ernesto sa kusina, hawak ang kanyang baso. Belen, mahina niyang sabi, ngunit hindi ko siya nilingon. Hindi ngayon, sagot ko. Malamig at matalim. Alam kong marami akong gustong itanong, ngunit wala pa akong lakas ng loob. Umakyat siya sa aming silid, naiwan akong mag-isa sa kusina. Naririnig ko ang bawat tunog ng paghakbang niya, ngunit hindi ko siya sinundan. Sa halip, tumitig ako sa mga natitirang pinggan na tila ba simbolo ng basag na katahimikan ng aming pamilya.
Nang sumapit ang hating gabi, nahiga ako sa tabi ni Ernesto. Pinakiramdaman ko ang kanyang paghinga, mahimbing at walang pakialam. Doon ko naisip, ilang buwan na kaya akong niloloko? Ilang beses na kaya akong ginawang mangmang? Kinabukasan, nagluto ako ng almusal na parang walang nangyari. Kape, pritong itlog at pandesal. Pero habang pinagmamasdan ko si Ernesto na nagbabasa ng dyaryo, ramdam kong ibang tao na ang kaharap ko. Hindi na siya ang asawa kong nakasama ko ng mahigit 40 taon. Nagmukhang normal ang umaga, ngunit bawat kilos ni Ernesto ay tila puno ng sikreto. Habang nakaupo siya sa harap ng dyaryo, nagtanong ako ng payapa, "Mabuti ba ang tulog mo?" Hindi siya tumingin. "Oo, maayos naman." Alam kong kasinungalingan iyon sapagkat buong gabi ay nag-ikot siya, hindi mapakali sa higaan. Nang matapos siyang kumain, nagpaalam siya. "Mag-aayos ako ng hardin. Kailangan nang putulin ang mga rosas." Maraming beses ko nang narinig ang alibay niyang iyon nitong mga nakaraang buwan. Hardin, halaman, lupa. Parang iyon na lang ang sagot sa lahat. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palabas. Bahagyang nakayuko ang balikat. Sa edad na 72, dala pa rin niya ang itsura ng kagalang-galang na lalaking nakilala ko noong binata pa, ngunit ngayon ay tila ba may ibang mukha na hindi ko na makilala. Habang nagkakape ako, napaisip ako sa mga nakalipas na linggo. 3 buwan na ang nakaraan nang biglang nag-iba ang gawi ni Ernesto. Madalas siyang maligo sa hindi inaasahang oras, pagkatapos magbunot ng damo o bago maghapunan, kahit hindi naman kami lalabas. Nang minsan ay tanungin ko, "Bakit ka nananabik maligo?" Sagot niya, "Ayokong amoy lupa habang kakain." Pinaniwalaan ko, pero ngayong nagdurugtong-dugtong ang mga piraso, ibang larawan ang nakikita ko. 2 buwan pa lang ang nakalipas nang makita ko ang resibo mula sa isang bulaklakan sa Maynila at alahas na hindi ko naman natanggap. Nang tanungin ko siya, ngumiti siya at sinabing sorpresa raw iyon para sa aking kaarawan. Pero ang kaarawan ko'y 4 na buwan pa ang layo. Ipinikit ko na lamang ang mga mata, pinilit paniwalaan. 6 na linggo pa lang ang nakalipas nang magsimulang dumalaw si Liza ng madalas, kahit wala si Jerome. Palaging may dahilan, matuto raw ng mga lutuing pangpamilya o humihingi ng payo sa pag-aasawa. Ngunit sa bawat pagbisita niya, nahuhuli ko silang nagbubulungan ni Ernesto, agad titigil kapag naroon ako. "Nag-uusap lang kami tungkol sa halaman," wika ni Ernesto minsan. Pero alam ko, hindi iyon totoo. Ngayon, sa liwanag ng umaga, nakaupo ako sa mesa na para bang isa na lamang akong manonood sa sariling buhay. Habang pinagmamasdan si Ernesto sa hardin, may kakaibang kilig sa mukha niya na hindi ko na nakikita kapag ako ang kasama. Sa tuwing nakikita ko iyon, parang kinukuyom ang aking puso, sapagkat unti-unti kong nauunawaan, may matagal nang itinatagong kasinungalingan sa aming tahanan. Pagkalipas ng ilang oras, tumunog ang telepono. Si Jerome ang nasa kabilang linya, puno ng tuwa ang kanyang boses. "Nanay, hindi ako makatulog kagabi. Sobrang saya ko, magiging tatay na ako." Pinilit kong maging masigla. "Oo anak, magandang balita iyan," sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko, parang may mabigat na bato sa aking dibdib. "Si Liza nga pala," dagdag niya. "Gumagawa na ng listahan, pangalan ng sanggol, kulay ng kwarto, lahat-lahat. At alam mo ba," sabi niya, "si tatay daw ang unang nakaalam bago pa niya sinabi sa akin." Nanlamig ang aking kamay na humahawak sa telepono. "Kailan pa niya sinabi iyon?" Mahina kong tanong. "Siguro mga 1 linggo na ang nakalipas. Nahihiya raw siyang baka mag-alala ka na masyadong maaga. Kaya kinausap muna si tatay." Sa sagot na iyon, para bang gumuho ang aking mundo. Bakit si Ernesto ang una niyang sinabihan? Bakit hindi si Jerome? Pagkababa ko ng telepono, matagal akong natigilan. Unti-unting pumapasok sa isip ko ang mga alaala. Ang malalambing na titig ni Liza kay Ernesto. Ang mga biglang pagtigil ng usapan kapag ako'y dumadating.
at ang kakaibang ngiti sa labi niya nang ibulong ang malupit na sikreto sa akin noong hapunan. Buong umaga akong nagligpit, nagpunas ng mesa, nag-ayos ng mga kurtina kahit malinis na ang lahat. Para bang kailangang may ginagawa ako upang hindi tuluyang lamunin ng bigat ang aking isip. Sa bintana ng kusina, tanaw ko si Ernesto na abala sa pagputol ng mga rosas. Nakita ko rin si Mario, ang hardinero naming matagal nang nagtratrabaho sa kapitbahay at paminsan-minsan ay tumutulong din sa amin. Mabait si Mario, mga 35 lang ang edad, tahimik at mapagkumbaba. Habang pinagmamasdan ko sila, dumating ang kotse ni Liza. Suot ang bestidang kulay dilaw, bumaba siya na parang artista. Dumiretso siya sa hardin, kinusap si Ernesto na parang sila lang ang tao sa mundo. Napansin ko ang kanyang kamay na mara, ang dumampi sa braso ng aking asawa. At si Ernesto ngumiti, ngiting matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. Muling bumigat ang aking dibdib. Alam kong may nakikita ako na hindi dapat. At sa bawat segundong lumilipas, lalo kong nararamdaman na ang kasinungalingan ay nasa mismong bakuran namin. Kinagabihan, mas magaan ang kilos ni Ernesto habang kumakain kami. Nagsalita siya tungkol sa mga plano sa hardin, kung anong bulaklak ang itatanim sa tag-init, at kung paano raw siya nasasabik maging lolo. Ngumiti siya, at sa paningin ng iba marahil ay masaya iyon, ngunit sa akin, ibang bagay ang nakita ko. Parang nakahinga siya ng maluwag matapos ang pakikipag-usap kay Liza kaninang hapon. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Dumaan pala si Liza kanina, sabi ko ng maingat. Tumigil sandali ang kamay niya sa paghiwa ng karne bago muling nagpatuloy. Oo, sagot niya. Kinakabahan daw siya, gusto lang ng konting payo. Anong klaseng payo? Tanong ko, halos pabulong. Alam mo na, mga bagay tungkol sa pagbubuntis. Normal lang iyon, ngunit ramdam kong hindi iyon ang totoo. Sa tono ng kanyang boses at sa iwas ng kanyang mga mata, malinaw na may mas malalim na sikreto. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, nanatili akong gising. Hindi ko na kayang mabuhay sa pagdududa. Kinabukasan, nang pumunta siya sa kanyang regular na check-up, pumasok ako sa kanyang opisina sa itaas. Matagal ko nang hindi binubuksan ang kwartong iyon, tanda ng pagrespeto sa kanyang pribadong mundo. Ngunit ngayong gabi, wala nang espasyo ang respeto. Kinailangan kong malaman ang katotohanan. Bumungad sa akin ang amoy ng kanyang pabango at lumang aklat. Maayos ang pagkakaayos ng mga papel, nakaayos ang mga libro ayon sa paksa. Naghanap ako sa mga drawer, nanginginig ang aking kamay. Sa unang mga drawer, wala akong nakita kundi mga gamit, panulat, resibo, sobre. Pero sa pinakailalim, sa ilalim ng mga magasin tungkol sa paghahalaman, may isang tumpok ng mga papeles. Mga bank statement, ngunit hindi ito galing sa aming magkatuwang na account. Ibang bangko, ibang pangalan. Nakapangalan kay Ernesto. At doon, sunod-sunod ang mga halagang hindi ko mawari. Malalaking deposito, 5,000, 10,000, minsan 2,000. At sunod-sunod na withdrawals, palaging cash, palaging bilog ang halaga. 2, 3, hanggang 7,000. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang perang iyon. At higit sa lahat, hindi ko alam kung saan napupunta. Kinuhanan ko ng litrato gamit ang aking cellphone, nanginginig ang mga daliri ko. Nang matapos, maingat kong ibinalik ang lahat. Ngunit sa puso ko, naroon ang pangamba. May mas malaking lihim si Ernesto na hindi ko palubos na nauunawaan. Habang pinipilit kong kalmahin ang sarili matapos ang nakita sa mga papeles, may narinig akong tunog ng sasakyan sa driveway. Hindi kotse ni Ernesto. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita ang puting kotse ni Liza. Mabilis siyang bumaba, nakasuot ng simpleng blusa at palda, ngunit litaw pa rin ang kumpiyansa sa kanyang kilos. Imbes na pumasok sa bahay, dumiretso siya sa hardin kung saan naroon si Mario, ang aming hardinero. Mula sa kusina, natatanaw ko silang nag-uusap. Si Mario ay halatang kinakabahan,
Tuloy-tuloy ang pag-iling habang nagsasalita si Liza na para bang may hinihingi o pinipilit. Maya-maya'y may kinuha si Liza mula sa kanyang bag, isang puting sobre. Inabot niya ito kay Mario. Nag-ikot muna ng tingin ang binata bago maingat na isinuksok sa bulsa ng kanyang jacket ang sobre. Nanlamig ako. Bakit mag-aabot ng pera ang aking manugang sa aming hardinero? Hindi ba't si Ernesto ang nag-aasikaso ng kanyang sahod? Ang eksenang iyon ay parang suntok sa sikmura, isang puzzle na ayaw magtugma. Wala pang ilang minuto, dumating si Jerome sakay ng kanyang asul na kotse. Nakita niya si Liza at mabilis itong lumapit, nagkunwaring masaya. "Surprise! Dumaan lang ako para makipag-lunch sa'yo," wika ni Liza na parang walang nangyari. Nagyakapan sila at si Mario na may tumalikod kaagad, kunwaring abala sa pagtanggal ng mga tuyong dahon. Nang pumasok sina Jerome at Liza sa bahay, dali-dali akong lumipat sa sala at nagkunwaring nagbabasa ng magasin. "Nanay," masiglang tawag ni Jerome, "dumaan si Liza, gusto raw makipagkape." Umupo sila sa mesa at agad kong napansin ang titig ni Liza. Kahit abala sa pagpapanggap na masaya, paminsan-minsan ay tumitingin siya sa bintana kung saan nandoon pa rin si Mario. Habang kumakain kami ng merienda, nagtanong si Jerome, "Liza, bakit parang tahimik ka ngayon?" Kinagabihan, habang nag-ayos ako ng hapag, halos walang kinain si Ernesto. Para siyang malayo ang isip, itinutulak-tulak lamang ang ulam sa kanyang plato. "May problema ba?" tanong ko, pinipilit gawing normal ang tinig. "Wala naman," mabilis niyang sagot, ngunit halatang peke ang kanyang ngiti. Iniisip ko lang kung paano ko aayusin ang mga rosas bago dumating ang tag-ulan. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang telepono. Agad siyang tumayo at sinagot ito. Tahimik akong nakinig at kahit hindi ko marinig ang kabilang linya, malinaw sa mukha ni Ernesto ang tensyon. "Oo, naiintindihan ko," bulong niya. "Bukas ng gabi, nandoon ako." Pagkababa ng telepono, halos hindi niya ako matingnan. "Sino iyon?" tanong ko. "Wala, hindi mahalaga," sagot niya. Sabay sabing kailangan daw niyang lumabas kinabukasan para sa isang errand. Isang errand sa gabi? Hindi kailanman naging ugali ni Ernesto ang mga ganitong palusot. Kinabukasan, sinundan ko ang kutob ko. Pag-alis niya bandang 7:00, tumambay ako sa bintana ng kwarto, nakasilip sa aming bakuran. Sa halip na katahimikan, nakita ko sina Liza at Mario malapit sa kubo ng hardinero. Malinaw na mainit ang kanilang pagtatalo. Nakataas ang kamay ni Mario, halatang tutol, habang si Liza naman ay nakahalukip-kip, matalim ang tingin. Hindi ko marinig ang kanilang usapan, pero sa kilos nila, alam kong seryoso ang pinagdedebatehan. Hanggang sa biglang tumalikod si Mario, sumakay sa kanyang lumang motorsiklo at umalis nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Liza sa liwanag ng ilaw ng bakuran, nakatayo ng mag-isa, galit at desperado ang muka. Nang bumalik si Ernesto makalipas ang 1 oras, mas lalong mabigat ang kanyang aura. Dumiretso siya sa kanyang opisina at doon nagkulong, kausap ang kung sino man sa telepono sa mababang tinig. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ako nakatulog. Lumulutang sa isip ko ang mga tanong, ano ang laman ng sobre na ibinigay ni Liza kay Mario? Bakit kinakailangan pang magtagpo ni Ernesto sa gabi? At bakit si Liza, na dapat ay nagsisimula ng bagong buhay bilang ina, ay tila mas abala sa mga lihim kaysa sa kanyang pagbubuntis? Sa pagkakataong iyon, alam ko na. Hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangang malaman ko ang buong katotohanan. Kahit gaano kasakit, kahit gaano ito makasira sa aming pamilya. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa kusina habang umiinom ng malamig na kape. Hindi ko na namalayan ang oras sa kakaisip. Si Ernesto, abala sa pagbabasa ng dyaryo, kunwari normal ang lahat. Ngunit ramdam kong may binubuo siyang kasinungalingan. "Babalik ako mamaya sa bayan," sabi niya. "May bibilhin lang na gamit para sa hardin." Umiling ako, pinipilit itago ang galit. Sa tagal ng aming pagsasama, kabisado ko na
ang kanyang mga palusot. Nang makaalis siya, pinangibabawan ako ng determinasyon. Pumasok ako sa dating kwarto ni Jerome, ang silid na madalas ding ginagamit ni Liza kapag dumadalaw ng mag-isa. Malinis ang ayos, puting kurtina, bagong pintura, at ilang personal na gamit ni Liza na tila ba unti-unti niyang inaangkin ang espasyo. Binuksan ko ang aparador. Sa unang tingin, puro mga damit at pabango. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng mamahaling blusa, may natagpuan akong nakatagong Manila envelope. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Mga dokumento, mga resibo ng bangko na nakapangalan kay Jerome, ngunit hindi ko kailanman nakitang ginamit niya. Malalaking halagang inutang, 15,025, minsan higit 30, lahat puro cash withdrawals, sunod-sunod. Kasama rin doon ang mga aplikasyon para sa credit card at loan na tiyak kong hindi ginawa ng anak ko. Sa pinakailalim, may isang listahan na nakasulat sa pamilyar na malinis na sulat kamay kay Liza. Nakalista roon ang iba't ibang pinagmulan ng pera. Bank loan, 45,000. Personal na utang, 18,000. Emergency fund, 12,000. Nanlamig ako. Hindi lang pala usapin ng pagtataksil ang lihim ni Liza. Pera rin, utang, at higit sa lahat, ginagamit niya ang pangalan ni Jerome upang makakuha ng mga halagang imposibleng bayaran nito. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating si Liza, dala ang kanyang peking ngiti at kumpiyansa. "Aling Belen?" Tawag niya. "Nandito ka ba? Dumaan ako para makipag-usap." Mabilis kong isinilid muli ang mga dokumento, maingat na ibinalik ang lahat. Bago siya makakyat, bumaba ako, nagkunwaring normal. "O Liza," sabi ko, pinipilit maging kalmado. "Gusto mo ba ng kape?" Ngumiti siya, umupo sa mesa at tumitig sa akin gamit ang mga matang puno ng lihim. "Oo, salamat. Gusto ko rin sanang makipagkwentuhan sa'yo. Marami tayong dapat pag-usapan." Habang inihahanda ko ang kape, alam kong ang araw na iyon ay simula ng mas mabigat na revelasyon. Tahimik kaming magkatapat ni Liza sa mesa ng kusina. Habang nagkakape siya, nakatitig sa akin ang kanyang mga matang, tila sinusukat ang bawat kilos ko. "Parang aligaga ka, Aling Belen," wika niya, may halong pang-uuyam ang tinig. "May iniisip ka ba?" "Pagod lang," palusot ko, pilit ang ngiti. "Hindi maganda ang tulog ko kagabi." "Natural," sagot niya, sabay higop ng kape. Kapag may bagong miyembro ng pamilya, nakaka-stress, lalo na kung hindi inaasahan. May kakaibang diin sa kanyang salita na para bang siya lang ang nakakaalam ng totoong ibig sabihin nito. Hindi ko na napigilang magtanong. "Liza," sabi ko, maingat ang boses, "bakit mo sinabi kay Ernesto ang tungkol sa pagbubuntis bago mo sinabi kay Jay?" Rome." Sandaling nanigas ang kanyang muka. Kita ko ang pagkabigla pero mabilis siyang nakabawi. "Kinabahan ako," sagot niya, sabay kindat. "Mas madaling magsabi sa taong marunong umintindi." "At si Ernesto?" "Napakabait niya sa akin." "Bait o proteksyon?" Balik kong tanong, nakatitig ako sa kanya. Umiling siya, ngumiti ng malamig. "Hindi mo ba alam, Aling Belen? May mga bagay na masyadong komplikado para ipaliwanag ng diretso. May mga lihim na mas mabuting itago, lalo na kung ikakasira ng pamilya kapag lumabas." Nanlamig ako sa kanyang mga salita. Sa halip na sumagot, pinagpatuloy ko ang paghahanda ng merienda. Ngunit sa loob-loob ko, lalong tumibay ang kutob ko na may hawak siyang alas laban sa amin. Bigla niyang itinuloy habang nilalaro ang tasa ng kape. "Si Ernesto, napakabuting tao. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilya, hindi ba? Kahit paminsan ay kailangang magsakripisyo ng pangalan o dangal." Parang may humawak sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, ngunit pinigilan ko ang sarili. Kailangan kong maging maingat. Kung ano man ang plano ni Liza, malinaw na ginagamit niya ang kahinaan ng aking asawa at anak upang makuha ang kanyang nais. Nang matapos ang kanyang kape, tumayo siya at ngumiti na parang walang mabigat na usapan ang naganap. "Salamat, Aling Belen.
alam kong mapagkakatiwalaan kita. Nang maisara ang pinto matapos siyang lumabas, humigpit ang hawak ko sa mesa. Hindi na ito simpleng chismis o hinala. Si Liza ay may hawak na sikreto at ginagamit niya iyon upang igapos si Ernesto at pati na rin si Jerome sa kanyang laro ng panlilinlang. Paglabas ni Liza, nanatili akong nakatulala sa mesa. Tumibok ng mabilis ang aking puso, para bang nahulog ako sa bitag na hindi ko alam kung paano lalabas. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, may narinig akong ingay mula sa bakuran. Sumilip ako sa bintana, naroon si Ernesto at si Mario, nag-uusap sa tabi ng lumang kubo ng mga gamit. Mula sa malayo, kitang-kita ko ang tensyon. Galit ang kilos ni Ernesto, nakataas ang kamay, habang si Mario ay paulit-ulit na umiiling. Liza naman ay biglang lumabas mula sa likuran, sumali sa kanilang pag-uusap. Naging matalim ang kanyang tinig, bagamat hindi ko marinig ang eksaktong salita. Sa kanilang tatlo, ako lang ang nakamasid mula sa loob, pinipigilang marinig ang tibok ng aking sariling dibdib. Narinig ko ang boses ni Mario, malakas at puno ng pagkabalisa. Hindi ko na kayang gawin ito. Mali ito. Si Jerome ay mabuting tao. Ngunit mabilis siyang pinutol ni Liza. Malamig at matalim ang tono. Napag-usapan na natin. Hindi ko na napigilang lumapit at magpakita. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ko, pinipilit gawing matatag ang tinig. Nagulat silang tatlo. Si Mario, halatang nahihirapan, nakatingin sa akin na parang may gustong ipagtapat. Si Liza, galit na galit sa aking pagdating, habang si Ernesto ay tila nawalan ng lakas. Belen, hindi ito ang oras, mahinang sabi ni Ernesto. Ngunit lumapit ako paunti-unti, hindi na inalintana ang malamig na hangin at ang patak ng ulan. Sabihin ninyo sa akin ngayon, ano ang itinatago ninyo? Tahimik ang lahat, hanggang sa biglang sumingit si Mario. Aling Belen, kailangan nyo nang malaman. Hindi ito tungkol lang sa affair na iniisip mo. Mas malalim pa. Nang tumingin ako kay Ernesto, namutla siya. Wag na Mario, mariin niyang sabi, ngunit hindi na mapigilan ng binata. Si Liza, pinapahirapan kayo. Ginagamit ang mga utang ni Jerome ang pagsusugal niya para kontrolin kayo. Nang mag-asawa. Parang biglang huminto ang mundo. Ang lahat ng hinala ko lumutang na parang matalim na katotohanan. Si Liza pala ay hindi lang basta manugang na may lihim. Isa siyang manunupil na gumagamit ng kahinaan ng aking anak upang ipitin si Ernesto. At ngayon, pati ako. Nanginginig ang tuhod ko habang nakatayo sa harap nila. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Anong ibig mong sabihin, Mario? Halos pasigaw kong tanong. Nagkatinginan silang tatlo, si Ernesto, si Mario at si Liza, parang may lihim na sabay-sabay nilang itinatago. Aling Belen, mariin na sabi ni Mario. Pinilit akong manahimik, pero mali. Si Jerome, may matagal ng problema. Malaki ang utang niya dahil sa pagsusugal, online sabong, pustahan, lahat pinasok. At si Liza ang nag-udyok sa kanya, siya rin ang nagsamantala. Napasapo ako sa aking bibig, parang piniga ang aking puso. Hindi pwede. Si Jerome, ang anak ko? Mabilis na sumabat si Liza, malamig ang ngiti. Huwag kang makinig kay Mario, nag-iimbento lang siya. Ako pa ba ang pagbibintangan mo? Ako na nagdadala ng apo ninyo? Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mario. Pinapagamit niya ang pangalan ni Jerome para sa utang, mga loan, credit card. Tapos nang malubog na, tinakot niya si Mang Ernesto na ikakalat niya ang kahihiyan ni Jerome kung hindi siya susunod. Nangingilid ang luha sa mata ni Ernesto habang nakayuko. Belen, ginawa ko lang lahat para protektahan si Jerome. Hindi ko kayang makita siyang masira, kaya pinili kong ako na lang ang magmukhang may sala. Nanlamig ang buong katawan ko.
Sa isang iglap, nagdikit-dikit ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang mga biglang pagligo ni Ernesto, ang mga resibo ng alahas at bulaklak, ang hindi matahimik na kilos niya. Hindi pala babae ang tinatago niya, kundi ang kabiguan at kahinaan ng aming sariling anak. Ngunit hindi pa tapos si Mario. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sa kamarahang nagsalita, at ang sanggol na ipinagmamalaki ni Liza. Hindi kay Jerome, hindi rin kay Mang Ernesto, akin yon. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Humigpit ang hawak ko sa kahoy na poste sa gilid ng kubo para hindi matumba. Ano? Anong sinabi mo? Nakangisi si Liza, tila ba lalo pang nagtagumpay. Oh, ayan, lumabas na rin ang katotohanan. Ngayon, Aling Belen, sabihin mo, handa ka bang sirain ang sariling pamilya mo para lang ipagtanggol ang katotohanan? Sa gabing iyon, ramdam kong hindi na ako makakabalik sa dati. Ang lihim ay tuluyan ng sumabog at wala nang makakapigil sa bagyong paparating. Matapos ang nakagugulat na revelasyon, nagkanya-kanya kaming umalis sa bakuran. Si Mario ay agad na tumalilis sakay ng kanyang motorsiklo, halatang nahihiya at puno ng bigat ang loob. Si Liza na may nagmartsa papasok ng bahay, nakataas ang ulo na para bang siya pa ang panalo. Naiwan akong tulala, hawak pa rin ang poste ng kubo, habang si Ernesto ay nanatiling nakaupo sa bangkong kahoy, mukhang wasak na wasak. Sa loob ng bahay, halos wala akong naramdaman kundi sakit at pagkaduwag. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano ko haharapin si Jerome? Paano ko ipaliliwanag na ang babaeng pinili niyang mahalin ay hindi lamang nagtaksil, kundi pati ang dinadala nitong sanggol ay hindi kanya? Ilang araw kaming tahimik ni Ernesto. Halos hindi kami nag-uusap, tanging mabibigat na buntong hininga lang ang maririnig. Kapag sinubukan niyang lumapit, itataas ko ang kamay ko. Hindi pa ngayon, Ernesto. Hindi ko pakaya. Sa mga oras na mag-isa ako, paulit-ulit kong iniisip kung paano nagsimula ang lahat. Paano ko hindi napansin ang mga utang ni Jerome? Ang mga pagbabagong hindi ko pinansin? Siguro dahil ayaw kong isipin na ang anak kong itinaguyod ko mula pagkabata ay maaring malubog sa bisyo ng pagsusugal, tulad ng aking sariling ama na minsang winasak ang aming pamilya dahil sa pagkakasangkot sa mga pataya. Isang araw, natagpuan ko ang isang sulat na nakalagay sa ilalim ng paso sa may pintuan, kay Mario. Ang sulat ay payak, nakasulat sa halatang nanginginig na kamay. Aling Belen, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Alam kong mali. At umaasa akong isang araw ay mapatawad mo ako. Uuwi na ako sa probinsya. Sana ay maging maayos pa rin ang lahat. Nang mabasa ko iyon, hindi ko nadama ang galit. Sa halip, awa ang nanaig. Si Mario isa ring biktima ng mga bitag ni Liza. Ginamit ang kanyang kabaitan at ngayon iniwan siyang wasak. Ngunit hindi ko na maaaring hayaan si Liza na patuloy na maghari sa aming pamilya. Hindi na. Alam kong may hawak akong baraha laban sa kanya, ang kaalaman tungkol sa tunay na ama ng kanyang dinadala. At kung kinakailangan, gagamitin ko iyon upang tuluyang matigil ang kanyang panlilinlang. Lumipas ang ilang araw na tila walang normal na nangyayari. Si Jerome ay patuloy na masayang nagbabalita tungkol sa magiging anak nila ni Liza, habang ako na may pilit na ngumiti sa tuwing tatawag siya. Hindi ko alam kung paano ko masisikmurang ipaalam ang katotohanan sa kanya. Paano kung gumuho ang lahat ng pangarap niya. Isang umaga, habang naglilinis ako ng banyo sa kwartong madalas gamitin ni Liza, may napansin akong nakasingit sa gilid ng inidoro, isang sobre, bahagyang gusot. Kinabahan ako habang dinampot iyon.
Nang buksan ko, isang dokumento ang bumungad, may letterhead ng isang kilalang laboratorio. Paternity test result. Para akong nabingi habang binabasa ang mga linya. Ina, Liza Santos. Bata, hindi pa isinisilang. Pinaghihinala ang ama. Number 1. Jerome Santos. Excluded, 0%. Pinaghihinala ang ama. Number 2. Mario Ramirez, not excluded, 79%. Nanginig ang kamay ko. Narito ang pruweba, hindi na haka-haka. Ang batang ipinagmamalaki ni Liza ay hindi anak ni Jerome, hindi rin kay Ernesto, kundi kay Mario. Ngunit higit pa roon, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ko. Bakit siya nagpa-DNA test kung balak naman niyang itago ang lahat? At doon ko naintindihan, insurance. Hawak ni Liza ang resulta para sa sarili niyang kapakanan. Kung sakaling mailantad ang kanyang kasinungalingan, gagamitin niya ito para gawing biktima ang sarili at ipinta si Ernesto bilang may sala. Narinig ko ang yabag sa hagdan. Mabilis kong itinupi ang papel at isinilid sa bulsa ng aking duster. Pagbukas ng pinto, nandoon si Liza, nakatingin sa akin na may malamig na ngiti. Belen, wika niya, akala ko ako lang ang nandito. Sinisilip ko lang kung nakasara ang gripo. Sagot ko, pinipilit na hindi mabuko ang kaba sa aking muka. Lumapit siya sa salamin at nag-ayos ng buhok, saka tumingin sa akin. Alam mo, minsan nakaka-overwhelm ang pagbubuntis. Ang daming lihim, ang ing dapat itago. Pero ang totoo, ang mahalaga lang naman ay kung ano ang pinaniniwalaan ng tao, hindi ba? Nakangiti siya, ngunit ramdam kong sinusuri niya ako kung may nalaman ako. Pinilit kong panatilihin ang titig ko sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas. Hawak ko na ang sandata laban sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Ernesto, hindi ako mapakali. Hawak ko sa ilalim ng unan ang kopya ng paternity test. Parang apoy na gustong lumabas sa dibdib ko ang katotohanan, ngunit natatakot akong masunog ang lahat kung ibubunyag ko ito nang wala sa oras. Kinabukasan, nagpasya akong lumapit kay Father Ruben, ang pari sa aming parokya. Matagal na naming kumpare mula pa nang binyagan niya si Jerome. Pagpasok ko sa opisina niya, ramdam ko agad ang bigat sa balikat ko. Father, mahina akong simula. Hindi ko na kaya. May malaki. Pero Father, sagot ko, halos lumuha. Paano ako mananahimik kung araw-araw nakikita ko si Liza na ginagawa kaming tanga? Hinawakan niya ang aking kamay. Manalangin ka muna. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang oras. At huwag mong kalimutan, may hawak ka ng ebidensya. Hindi ka na basta-basta mapaglalaruan. Huwag kang magpadalos-dalos. Nang umuwi ako, mas malinaw ang isip ko. Hindi pa oras, ngunit darating ang tamang sandali. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Liza sa sala, nakaupo sa sofa na parang reyna. Nakataas ang paa, hawak ang cellphone, abala sa pakikipag-chat. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng malamig. Belen, mabuti at nandito ka. Naisip ko kasi, baka gusto mong samahan ako bukas bumili ng gamit para sa sanggol. Ikaw naman ang magiging lola, hindi ba? Sa ilalim ng kanyang ngiti, nakita ko ang panlilinlang. Ngunit ngumiti rin ako, pinilit gawing totoo. Oo naman, Liza. Sasamahan kita. Sa loob-loob ko, alam ko na. Kung gusto niyang isipin na hawak niya ang alas, hayaan ko muna. Dahil sa tamang oras, ako ang maglalabas ng barahang gigiba sa kanyang lahat ng kasinungalingan. Kinabukasan, sumama ako kay Liza papunta sa mall sa Quezon City. Suot niya ang kanyang mamahaling bestida at sapatos na halatang hindi galing sa pera ni Jerome. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang mga mata ng ibang tao na nakatingin sa kanya. Tila ba siya ang bida at ako ang alalay. Belen, wika niya habang pumipili ng crib. Ang mahalaga ay maibigay natin sa bata ang lahat ng maganda. Hindi ba't iyon ang tungkulin ng pamilya?
Ngumiti siya ng matamis, ngunit sa ilalim ng kanyang tinig, naroon ang pananakot. Siyempre, sagot ko, pilit na kalmado. Pero hindi ba dapat si Jerome ang nagpaplano ng mga ito? Nag-iba ang kanyang ekspresyon, saglit na nanlisik ang mga mata. Si Jerome ay may kahinaan at ako ang nag-aayos ng lahat para hindi siya mapahiya. Kung ako lang ang mas usunod, dapat magpasalamat kayo na nandito ako. Pinipigilan kong magalit, kaya nagkunwari akong abala sa pagpili ng kumot para sa sanggol. Ngunit habang nakatalikod siya, sinilip ko ang kanyang cellphone na iniwan sa mesa ng tindahan. Nakabukas ang chat, pangalan ni Mario ang nasa itaas. Huwag kang aalis, kailangan kita, hindi mo pwedeng iwanan ngayon. Liza, mali ito, huwag na nating palalain. Kung iiwan mo ako, sisiguraduhin kong madadamay ang lahat. Tandaan mo, nasa akin ang ebidensya. Nang bumalik siya, mabilis kong ibinalik ang cellphone at ngumiti na parang walang nakita. Ngunit sa loob-loob ko, lalong tumibay ang aking plano. Hindi lang pamilya ko ang hawak niya, pati si Mario ay kinukulong niya sa isang kasinungalingan. Pag-uwi namin, sinalubong kami ni Jerome, masayang nagtanong tungkol sa pinamili. Yakap-yakap niya si Liza. Parang wala siyang kamalay-malay sa lahat. Doon ko lalong naramdaman ang kirot. Ang anak kong pinaghirapan kong palakihin ay bulag sa bitag na kinakaladkad siya ng sarili niyang asawa. Kinagabihan, habang nakahiga ako, binalikan ko ang mga sinabi ni Father Ruben. Piliin mo ang oras. Alam kong malapit na ang tamang sandali. At kapag dumating iyon, hindi lang si Liza ang babagsak, kundi lahat ng kasinungalingan na itinahi niya. Humigpit ang hawak ko sa paternity test na nakatago sa aking aparador. Ito ang magiging bala ko, at kapag inilabas ko na, sisiguraduhin kong wala na siyang tatakasan. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting lumalaki ang tiyan ni Liza. Sa mata ng lahat, lalo na ng mga kapitbahay, siya ang perpektong asawa at magiging ina. Palagi siyang nakangiti, mahilig makipagkwentuhan, at madalas magparinig tungkol sa pagiging mapalad ng aming pamilya dahil magkakaroon ng apo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam kong lalo lamang humihigpit ang kanyang pagkakagapos sa amin. Isang hapon, may dumating na mga kapitbahay, dala ang kanilang regalo para kay Liza, mga baby clothes, laruan at gatas. Tuwang-tuwa silang lahat at ako na may napilitang ngumiti. Napakabuti talaga ni Liza, sabi ng isa, swerte si Jerome. Nang marinig ko iyon, para akong kinurot sa puso, kung alam lang nila ang katotohanan. Pag-alis ng mga bisita, agad akong sinundan ni Liza sa kusina. Nakikita mo, Belen? Bulong niya habang nagbubuhos ng tubig. Ako ang bida dito. Ako ang iniidolo ng lahat. Kaya isipin mong mabuti bago mo sirain ang imaheng ito. Hindi lang ako ang babagsak, pati pangalan ninyo. Pinilit kong kumalma, ngunit sumagot ako ng mariin. Hindi habang buhay mong maitataago ang kasinungalingan, Liza. May hangganan ang lahat. Tumawa siya ng malamig. Saka lumapit at bumulong sa akin. Sigurado ka ba? O baka ikaw ang unang masira kapag nalaman ng lahat na pinayagan mo ang anak mong malubog sa bisyo habang ikaw nagbulag-bulagan? Napakagat ako sa labi. Alam niyang iyon ang aking kahinaan, ang pagkukulang ko bilang ina kay Jerome. Ginagamit niya iyon laban sa akin. Kinagabihan, kinausap ko si Ernesto. Hindi na ako makakapaghintay. Kailangan nating kumilos, ngunit umiling siya, halos luhaan. Belen, baka lalo lang mapahamak si Jerome. Hindi niya kakayanin ang biglaang katotohanan. Pwede tayong mawalan ng anak. Pero Ernesto, sagot ko, nanginginig ang boses. Kung hahayaan natin si Liza, sisirain niya tayo lahat. Hindi lang pangalan natin, kundi pati kinabukasan ni Jerome. Nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, tumingin siya sa akin, puno ng lungkot ang mga mata. Kung ganoon, pumili ka ng tamang oras. Pero Belen, tandaan mo, anumang mangyari, hawak niya ang kahinaan natin.
kailangan mong maging mas matatag kaysa sa kanya. Habang nakahiga ako ng gabing iyon, pinikit ko ang mga mata at nanalangin. Oo, tama si Ernesto. Kailangang maging mas matatag ako kaysa kay Liza dahil kung hindi, tuluyan na niyang maaagaw ang lahat, pati ang dangal ng aming pamilya. Dumating ang araw ng binyag ng anak ng pinsan ni Jerome at buong pamilya ay inimbitahan. Sa malaking handaan sa barangay hall, naroon halos lahat ng kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan. Nakaupo kami sa isang mahabang mesa habang si Liza ay kumikilos na parang siya ang tunay na may selebrasyon. Pakikipagkamay dito, pagbati doon at pagtanggap ng papuri mula sa lahat. Ang swerte ni Jerome, bulong ng isa sa mga nagsimula ang bulungan. Mga matang nakatitig kay Liza, nag-uusisa, nagdududa. Kita kong nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang tinidor. Ngunit bago pa siya tuluyang masiraan ng loob, mabilis siyang tumayo at ngumiti ng malapad. Alam niyo naman, mahilig magpatulong sa akin si Mario. Kapitbahay natin siya, wala yon. Pinilit niyang gawing biro at unti-unting bumalik ang ingay sa paligid. Ngunit ramdam kong may bakas ng pagdududa na naiwan sa mga nakarinig. Pagka-uwi namin, halos ibato ni Liza ang bag niya sa sala. Nakikita mo, Belen? Matalim niyang bulong. Isang maling salita lang at pwede nang masira ang lahat, kaya huwag kang magtatangka. Dahil kung gagawin mo, sisiguraduhin kong masisira muna ang pangalan ninyo bago ako. Hindi ako sumagot. Ngunit sa puso ko, alam kong nagsisimula ng mabasag ang maskara ni Liza. Hindi ko kailangang gumawa ng hakbang agad dahil ang chismis, kapag nakatanim na, kusa itong uusbong. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko si Ernesto na nakatulala sa bintana, napagtanto ko, ang tamang oras ay malapit na. At kapag dumating iyon, hindi ako papayag na si Liza ang manguna sa laro. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Jerome na may meeting daw siya sa opisina. Naiwan kami ni Liza sa bahay, magkasama sa hapunan. Tahimik akong kumakain, samantalang siya'y abala sa cellphone, walang pakialam sa paligid. Bigla siyang nagsalita, hindi man lang tumitingin sa akin. Belen, minsan naiisip ko, bakit hindi ka na lang magpahinga? Hindi mo na kailangan pang alalahanin ang lahat. Ako na ang bahala sa pamilya ninyo. Tumigil ako sa pagkain at tumitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng mapanukso. Saka itinaas ang kanyang kilay. Simple lang, ako ang asawa ni Jerome. Ako ang may hawak ng kanyang mga lihim, ng kanyang kahinaan. Sa madaling salita, ako ang may kapangyarihan dito. At kahit ikaw pa ang ina, hindi mo iyon mababago. Nanlamig ang aking katawan. Hindi na siya nagtatago. Diretso na niyang inaangkin ang kontrol. Kung iisipin mo, dagdag niya, dapat magpasalamat ka. Dahil kung hindi ako, baka matagal nang wasak si Jerome sa pagsusugal niya. Ako ang nagtatakip, ako ang nag-aayos. Oo, may mga pagkakamali ako pero hindi ba't iyon ang ginagawa ng matalinong asawa? Huminga ako ng malalim, pilit pinipigil ang galit. At paano ang sanggol na dinadala mo? Sa palagay mo ba, hindi lalabas ang katotohanan? Sandaling nanigas ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang nakabawi. Alam mo, Belen, walang pakialam ang tao sa kung sino ang ama basta't lumaki ang bata sa isang buong pamilya. At kung sakaling may magsalita, madaling ikubli ang lahat. Ang importante, si Jerome ang tatay sa mata ng lahat. Hinampas ko ng marahan ang mesa, hindi na kayang itago ang hinanakit. Liza, niloloko mo kaming lahat at oras na lumabas ang totoo, wala kang tatakasan. Tumawa siya, malamig at matalim. At sino ang maniniwala sa iyo, Belen? Sa isang matandang babae na pinabayaan ang sariling anak hanggang malubog sa utang? Ako, na nakikita ng lahat bilang mabuting asawa at ina, laban sa iyo na puro paninisi? Tahimik akong napaupo, ngunit sa loob-loob ko, nagliyab ang determinasyon. Hindi ako papayag na siya ang manalo sa laban na ito. Hawak ko ang paternity test, hawak ko ang katotohanan. At kapag dumating ang oras, gagamitin ko iyon. Dumating ang linggo, at gaya ng nakasanayan, nagsimba kami.
Kasama si Jerome at Liza, nakaupo kami sa harap, ngunit ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Habang nagmimisa si Father Ruben, paulit-ulit kong inuusal sa isip, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, malapit na ang oras. Pagkatapos ng misa, nag-aya si Father na mag-usap kami. Dinala niya ako sa gilid ng kumbento, malapit sa hardin ng mga madre. Belen, sabi niya, ramdam ko ang bigat na dinadala mo. Ano na ang desisyon mo? Hinugot ko mula sa bag ang kopya ng paternity test, maingat kong ipinakita sa kanya. Father, ito ang hawak ko, ang pruweba. Pero natatakot akong kapag ipinakita ko ito ngayon, baka tuluyang masira si Jerome. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang totoo ay laging may presyo. Pero tandaan mo, Belen, hindi ikaw ang sumira ng pamilya, ang kasinungalingan nila. Kung hahayaan mong lumaki ang bata sa kasinungalingan, mas lalo lamang itong magiging sumpa sa inyong lahat. Umuwi akong mabigat ang isip. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin ang ilang kapitbahay na nakatambay sa harap. Agad akong kinabahan. Anong nangyayari? Tanong ko. Sumagot ang isa. May narinig kaming tsismis. Si Liza raw madalas makita kasama ang hardinero. Totoo ba yun? Nanlaki ang mga mata ni Liza, mabilis na natawa. Ay Diyos ko, tsismis na naman. Hindi kayo nauubusan. Kung sino-sinong lalaki na lang idinadawit sa akin. Ngunit baka sa kanyang mukha ang kaba. Pagpasok sa loob, agad niya akong hinarap. Ikaw ang nagsimula nito, Belen, hindi ba? Ikaw ang nagpakalat. Tumindig ako, diretso ang tingin sa kanya. Hindi ko kailangan magpakalat. Ang totoo, kusa itong lumalabas. At kapag oras na, ako mismo ang haharap sa lahat para ibunyag kung sino talaga ang ama ng dinadala mo. Nanlaki ang mga mata niya, halatang natigilan. Ngunit mabilis siyang nakabawi, ngumiti ng malamig. Kung gagawin mo yan, siguraduhin mong kaya mong lunukin ang lahat ng kahihiyan na isusumbat ko pabalik. Dahil hindi lang ako ang madadamay, pati si Ernesto, pati si Jerome, pati ikaw. Sa sandaling iyon, alam kong malapit na ang huling labanan. Hindi na magtatagal at tuluyan ng babagsak ang maskara ni Liza. Dumating ang gabi ng salo-salo para sa kaarawan ni Ernesto. Nandito ang halos lahat ng kamag-anak, kapitbahay at kaibigan. Masaya ang musika, puno ang mesa ng pagkain at halakhakan ang bumabalot sa buong bahay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ramdam ko ang mabigat na tensyon. Ito ang sandaling matagal ko nang hinihintay. Habang abala ang lahat, tumayo ako sa gitna, dala ang envelope na ilang linggo ko nang tinatago. Patawad kung guguluhin ko ang gabi, sabi ko, nanginginig ang boses ngunit matatag. Ngunit may katotohanang hindi ko na kayang ikubli. Tahimik ang lahat. Si Liza, na kanina'y nakangiting parang reyna, ay biglang nanigas. Ano na namang drama to, Belen? Sarkastiko niyang tanong. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at inilabas ang papel. Ito ay resulta ng paternity test at malinaw dito, hindi si Jerome ang ama ng dinadala mo, si Mario ang tunay na ama. Parang sumabog ang isang bomba. Nag-ingay ang buong paligid, mga bulungan, mga sigaw at gulat na tingin mula sa lahat. Namutla si Jerome, halos mabitawan ang baso sa kamay niya. Ngumiti siya, malamig at mapait. Dahil mahina ka, Jerome. Dahil walang-wala ka. At kailangan ko ng taong kayang ibigay ang gusto ko. Sa huling sandali, lumapit ako at mariin kong sinabi, hindi ka na makakapagkunwari, Liza. Ngayon, alam na ng lahat kung sino ka talaga. Tumakbo siya palabas ng bahay, iniwan ang lahat ng nakatingin. Si Jerome, bagamat wasak, ay niyakap ako. Patawad, nanay. Hindi ko nakita ang lahat ng ito. Hinalikan ko ang kanyang noo. Anak, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga, nailabas na ang katotohanan. At mula ngayon, babangon tayong muli ng walang kasinungalingan. Sa gabing iyon, kahit magulo ang lahat, dama kong nakahinga ang aming pamilya. Sapagkat sa wakas, bumagsak na ang maskara ni Liza at ang katotohanan ay tuluyang lumaya.